Wala ka ng maraming tutol sinabi ng sandali, Tom! Ayoko nga! Ay naku, hindi pwede. Hindi ka makakaiwas sa'yo. Tom! Tom! Sid, habulin mo si Tom. Ngayon na! Jim, maaari ba magtago sa bahay mo? Makikita ka rin nila dito. Hindi! Bilis, Sid! Nakita mo ba si Tom? Si Tom? Hindi! Nakita ko, dito lang siya tumakbo eh. Hindi ko alam. Alam ko, nagtatago siya sa bahay ni Jim. Jim, sabihin mo na sa akin ng totoo. Nasa loob siya ng bahay mo, no? Mm, Umamin ka na, Jim. Alam ko nandyan siya. Sumpungero talaga! Oh, ngayon, dyan ka lang, ha? Huwag kang gagalaw. Oo, tama na yan. Tapos na. Anong tapos na? Ngayon pa nga lang ako nagsisimula, eh. Eh, di tapusin mo na mabilis. Sige na. Hindi basta-basta to. Kailangan magandang pagkakagupit ko. Kahit na hindi maganda. Sinabi nang huwag kang magalaw at matutusok ka nitong gunting. Kala mo, kakalbuhin di kita. Huwag ka nga malikot. Aba, Dr. Mitchell, wala yata ako natatandang may sakit sa pamilya ko ngayon. Anong kailangan nyo? Ay, alam ko. Mahihilingin sana ako sa iyo, Polly. Ah, sige, tuloy kayo. Ano, gusto ni Mary na maging isang nurse? Hindi ko lang matandaan kung kailan yun, ngunit nabanggit niya sa akin. Hindi ko yata nalalaman yan. Kaya naisip kong gusto kong kunin siyang bilang pansamantalang nurse ko kung papayag ka, Polly. Bakit? Anong nangyari kay O'Neill? Sa palagay ko ay may balak siyang bumalik sa Quincy. Nariyan naman ang may bahay mo para tulungan ka. Kaya nyo ng dalawa dahil iilan na lang naman ang mga pasyente mo. Ay, hindi naman ganun iilan lang ang pasyente. Totoo yun. Marami ka ng pasyente ang lumipat kay Dr. Robinson, lalo na sa umaga kasi hindi ka pagising. Anong hindi gising? Ayoko lang paghintayin ng mga pasyente ko ng matagal sa umaga, Polly. Dahil nga hindi ka magising. Doktor, tigil mo na ang pag-inom at manggamot ka na lang. Baka lumipat ng lahat ng pasyente mo kay Dr. Robinson. Oo na, Polly. Teka nga sandali. Yung tungkol kay Mary, Payag ako kung yun ang gusto ni Mary. Kaya lang, makaya-kaya niya ang pagiging nurse. Huwag mong hilain ang buko. Mapuro na kasi tong gunting na to, eh. Sabihin mo, hindi ka marunong gumupit. Aba, marunong ako, ha? Oh, ayos na. Tignan mo, Sid. Ayos, ang ganda. Bagay na bagay sa'yo, Tom. Ang guwapo. Mangyayari din sa inyo to. Mary, maaari na ba ako umalis? Ay, naku, Tom. Hindi ka pa pwedeng umalis. Puputulin ko pa yung gilid, oh. Tama na to. Ay, naku, hindi. Aray! Sabi na nga ba talagang mapuro na tong gunting? Mapurol, binatuka mo nga ako eh. Bagamat nakakahiyang ako pang ina niya ang siyang pupuri sa kanya, talagang matalino siya. tama ka at yun ang kailangan upang maging mabuting nurse. Siya nga pala, nasan si Mary? Aray! Tama na naman, Mary, oh. Konti na lang to. Hindi kasi makagupit ng maayos tong gunting kaya matagal. Nakikiusap ka dyan tapos mambabato ka. Minsan lang naman, eh. Maraming beses na. Minsan lang naman, eh. Di ka kasi marunong. Anong sinabi mo? Ako, hindi marunong? Oo, ikaw. Aray. Huwag kang magalaw. Sobra ka na, ayoko na. Umupo ka muna. Umupo ka muna. Sandali na lang to, Tom. Ayoko na sabi. Iwanan mo na ako. Oh, anong nangyayari rito? Oh, Mary, wag mong iwas-iwas ang gunting. Baka masaktan si Tom. Pag si Mary ang naging nurse ni Dr. Mitchell, sigurado ko mababawasan ng pasyente. Hindi, nagkakamali ka, Tom. Ba't hindi? Dahil maganda siya. Maraming binata magpapagamot ngayon kay Dr. Mitchell. Uy. Ikaw naman, Sid. Pero sa tingin mo nga, maganda ba ako? Oo naman, maganda ka. O sige, Sid. Ibibigay ko na lang sa'yo yung kahong gustong gusto mo. Kunin mo na lang sa akin mamaya, ah. Talaga, salamat, Mary. Ang galing mo mambola, Sida. Bakit pa parang duda ka? Eh, totoo namang maganda si Mary, ah. Oo nga.
Mary, tutulungan mo nga ba talaga si Dr. Mitchell pansamantala? Oo, Tom, sa ngayon lang. Siya nga pala, wala ako dito sa umaga. Kaya kung pwede lang, Tom, huwag mo munang kukonsumihin si inay, ha? Ikaw naman, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Sinabi mo yan, Tom, ha? Ipangako mo yan sa akin, ha? O sige, alis na po ako. Sige, anak. Paala, Mary! Sige. Ngayon, pumunta na si Mary sa trabaho. Ako naman ay... Maglilinis ka? Hindi, maglalaro. Tamad. Sid, nasa na yung kahon? Huh? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka na magkunwari. Yung kahon binigay sa'yo ni Mary kagabi, di ba? Ano ka ba? Akin na kaong yun eh. Ikaw talaga. Hindi mo ba bibigay sa akin yun? Hindi tagal yata bago ko nakuha yun. Sa akin na lang yun. Ayoko! O sige, ipagpalit mo na lang sa akin ang gusto mo. Naku nga, lalagyan ko yun ng mga mahalagang bagay. At isa pa, nasususian yata yun. Ipagpalit mo na lang sa akin ang holin. Ayoko nga. Mampung holin. Tigilan mo nga ako. Wala ka namang mahalagang bagay, di ba? Eh di mag-iipon ako. 50 holin saka yung kanyang gawa sa karete. Hindi ko pa rin ibibigay ang kahon. Ibibigay ko sa'yo yung kolyar ko. Magagamit mo yun sa pag-alaga ng aso. Ano ka mo yung kolyar mo? Oo, kapalit ng kahon mo. Hindi, ayoko. Bahala ka! Hindi na ako makikipaglaro sa'yo kahit kailan. Diyan ka na! Ha? Tom, sandali lang! Oy, Hak! Ha? Ano, Tom? Sinong pasyente yun, Mary? Hindi po pasyente. Si Ginoong Rogers po yun. Ipinabibigay ito. Listahan ito ng utang ko sa kanya. Hindi po kayo kikita ng pera kung hindi kayo manggagamot, hindi po ba? Oo, tama. Eh wala pa pong pasyenteng dumarating para magpagamot. Abay, napakagaling nun, hindi ba? Po? Isipin mo na lang, ang ibig sabihin nun, walang tao dito sa ating may sakit o nasugatan. Abay, hindi ba maganda yon? Yun ang misyon ng mga manggagamot. Ngunit nakita ko pong maraming pasyente ang nagpunta kay Dr. Robinson. Mary, Po? ibig kong wag mo na siya muling babanggitin habang narito ka sa akin, ha? Po, ang ibig niyo po bang sabihin si Dr. Robinson? Siya nga, ang batang yon ay walang alam. Ngunit ang palagay ko naman po yung magaling siya. At mukha po siyang malinis at matalino. Karoon pa, Mary, gusto mo rin pala ng ganoong uri ng tao. Hindi ko po sinasabing gusto ko siya. Siguro po inis lang po kayo kay Dr. Robinson dahil kadarating lang po niya dito ay marami na kaagad siyang pasyente. Dr. Mitchell, tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Kung maipapangako niyong manggagamot kayong palagi, tumingin lang po kayo ng maraming pasyente gaya nun. Dapat nga yata dahil sa lagay ko ngayon baka hindi pa kita babayaran sa iyong paglilingkod sa akin. Eh, hindi ko naman po kailangan ng bayad. Ituro niyo na lang po sa akin ang mga dapat kong gawin. Hindi. Dahil sa kinuha kitang nurse ko, dapat lang bayaran kita kahit kaunti. May dumating yatang pasyente. Po? Talaga po? Oh, inay! Bakit po? May sakit po ba kayo? Wala naman. Dinala ko lang tong pananghalian mo. Ang inay naman. Pwede naman po ako umuwi at doon kumain. Pero lampas na ang pananghalian. Ano po? Ganun po ba? Marami ba kayong ginagawa? Ah. Wala pa nga pong dumarating na pasyente. Ha? Ano ka mo, Mary? Inay, hindi po ba masakit ang ulo nyo? Ha? Hindi naman.
ang tiyan niyo. Huh? Wala akong sakit. Inay, maaari po bang magkasakit kayo para magkapasyente kami? Huh? Ano ka ba, Mary? Tom, ano yun? Nabasa ko na minsan yan eh. Ang tawag dyan, balloon. Balloon? Parang halimaw ah. Diyos ko po! Nay ko po! Tulungan niyo po kami! Mama ko yung nanay! Diyos ko! Aba mga kasama, tingnan niyo! Halimaw! Tabo! Ginawag natin! Hoy! Ano ba kayo? Tindahan dito! Hoy! Buksan niyo! Ano yun? May umulis tayo rito. Pepe! Pepe! Halip po kayo. Teka! Hepe, ano po kaya yun? Ano kaya yun? Bumaba na sa lupa ang Panginoong Diyos. Naku, tignan mo. Natatakot ako, Tom. Ang laki! Malalaman na natin kung sinong tao sa akin nun. Baka nga isang halimaw yun, Tom! Walang halimaw pag umaga. Meron din! Akala mo! Naku, nawala. Bakit ganun? Dapat nakikita nating lumilipad. Baka naman bumaksak sa may bundok. Oo nga no. Halika na. Ah! Mga bata, tulungan niyo ako! May sinasabi yata! Alam ko. Hilahin niyo itong lubid! May sinasabi nga siya! Hilahin niyo yung lubid! Tulungan niyo ako! Para niyo ng hawa! Tulong! Ganyan, huwag mo ko iiwan ah. Manganib, Tom! Iwanan mo ng lubid! Tara na! Huwag niyo bibitawan! Para niyo ng hawa! Hilahin niyo! Hilahin niyo! Bibitaw. Iwan mo, Tom! Iwanan mo na! Iwan mo!
Hilahin mo ng ubos lakas! Yan, ganyan! Ang galing! Sandali! Mag-ingat kayo! Huwag niyo masyadong hilahin! Mapanganib! Iwakan niyo mabuti ang lupit! Buhay siya, Hak! Totoo ba siyang tao, Tom? Oo! Ayos po ba kayo? Oo, maraming salamat sa inyo, ha? Wala po yun. Nasaktan po ba kayo, Ginoo? Hindi ko pa alam. Naku, dumudugo po ang noo nyo. Ha? Maliit lang to. Wala to. Wala ano man to. Salamat. Tumama yata ng malakas ang balakang ko, aray. Saan po ba kayo nang galing, Ginoo? Unang-unang sasabihin ko sa'yo, ang pangalan ko ay Arthur O'Connor. Arthur O'Connor? Saan po nanggaling ang malaking lobong yan? Alam mo yung balon na yan, iyo? Mahilig po akong magbasa at minsan po, nabasa ko po ang tungkol sa lobo. Una po yung ginawa sa Pransya. Di po ba? Tama ka. Ngayon lang ako nakakita ng batang maraming alam tungkol sa lobo. Ngayon, nasa naman akong lugar? Nasa akong parte ng mundo ngayon, ha? Sa St. Petersburg po. Ngayon ko lang narinig yung bayan nyo. Anong parte sa Amerika? Missouri po. Missouri? Hindi pala ako masyadong napalayo ng gusto. Ginoo. Saan naman pong parte ng mundo kayo galing? Sabihin mo muna sa akin ang pangalan mo. Ako po si Tom Sawyer. At ikaw naman? Ako po si Huckleberry Finn. Ngayon nakilala ko na kayong dalawa, Tom at Huck. Maraming salamat sa pagliligtas nyo sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, wala pa akong maaaring masabi sa inyo ukol sa balon. Ang masasabi ko lang, ang balon na ito ay pag-aari ng hukbong Amerikano. Yun lang ang alam ko ngayon. Hukbo po. Oo. Kung ganun, sundalo po kayo. Hindi. Isa akong ininyerong nagtatrabaho sa hukbong Amerikano. At meron akong ipagagawa sa inyo. Kailangan kong dali ng balon na yan sa Chicago agad-agad. Kung ganun po, sa Chicago kayo nang galing. Tawagin mo na lang akong Arthur. Kung pwede lang sana, gusto ko magtrabaho kayo sa akin. Gusto nyo ba yun? Ha? Ako po, gusto ko. O din po. Salamat sa inyo. Kayong dalawa, gusto kong tawagin ninyo ang hepe nyo at may sasabihin ako. Hindi na kasi maaaring paliparin ang balon na yan kasi kailangan ng lubid at mga tauhan. Kaya kung pwede sana, pakitawag na... Nabali yata ang pa ako, hindi na ako makalakad. Kumapit po kayo sa balikat ko. Hindi naman siguro. Sige na, pakitawag nyo na ang hepe ninyo. Ayun na po sila. Ha? Ikaw, pakawala mo ang mga bata! Kung hindi, babarilig kita! Hindi yata naunawaan ni Hepe. Hepe! Huwag po! Huwag niyo po papaputuan! Dumating lang po siya sa akin na balon na yun, oh! Hindi po siya masamang tao! Tom, totoo ba yan? Opo, isa po siyang ininyero. Siya po si Arthur O'Connor. May gusto po sana siyang hilingin sa inyo, kung maaari po. Salamat. Kasi magsasalita ka lang. Kamusta po kayo? Ako po si Arthur O'Connor. Salamat po, hepe, at napayapa niyo ang mga tao. Alam mo, sa totoo lang nung ang halimaw na yan, yung nga pala ay tinawag dyan ng mga tao, bumagsak dito sa Cardiff Hill. Inisip ko na sana hindi na ako ang hepe ng bayang ito. Patawarin po ninyo ako sa ginawa kong gulo. Kung gusto po ninyo, ako po ang magpapaliwanag sa mga taong bayan. Huli na kayo.
Nakakita ako ng isang taong lumipad sa papawirin sa unang pagkakataon. Ang balon ay ipinadpad ng hangin at bumagsak sa aming bayan ng hindi sinasadya. Maaari na palang lumipad ng tao sa papawirin. Gusto ko ring lumipad balang araw. Lilipad ako sa anumang paraan.